Yun, hello po mga kahagod. Welcome po sa aming munting channel. At ito po yung aming Printing Channel. Okay mga kahagod, ang aming pong vlog o yung aming pong ituturo sa inyo ay paano nga ba? Paano po ginagawa yung mga sticker na katulad po nito. Sticker po printable, laminate, with laminate, naka eco solvent na ink o yung gagamitin po natin yung large format na printer, naka DX11 XP600. Okay? Yan po, parang ganyan. Oh. Meron na pong cutting. Ito po yung ituturo po namin sa inyo. Tapos, medyo mahaba kasi yung video, kaya siguro nilagyan ko na lang po ng stage, step by step. Okay? Ang una po nating gagawin dito po sa ating video ay Photoshop. Yan, tuturo po namin sa inyo sa Photoshop yung paggagang up o paglalagay po ng simpleng edit lang naman. Yung paglalagay po ng ng logo. Okay? O yung ating pong ikakat. Susunod naman po, pagkatapos doon ay Sign Master. Okay, sa Sign Master naman po ang gagawin natin doon ay yung Sign Master na software. Ang gagawin po natin doon ay doon po natin lalagyan ng contour cutting. Okay, para po meron lang ikakat natin. Dito nga pala sa ating machine. Okay, na Fuji MC630. Ito po yung gagamitin natin. Okay, pagkatapos po noon sa Sign Master, magse-save po siya ng PDF. Tapos, yun po ay to-convert po natin sa CMYK na naka-tip file para po mabasa ng ating susunod na step, yung po yung main tab. Okay? Sa main tab naman, doon po tayo magre-remote para po dito sa ating large format na printer. Okay? Katulad na sinabi ko, DX11 XP600 na naka-eco solvent. Okay? Susunod po noon ay ilalaminate na po natin. Okay? Meron po akong manual laminator. Papakita ko rin po sa inyo kung paano po siya ginagamit. Pero kung wala po kayo ng manual laminator, pwede po yan ng wet application. Okay? Yung kumbaga lalagyan natin ng, ng shampoo para, ayun nga, may kabit natin ng maayos yung pong laminate sa ibabaw. Okay? Sa ibabaw po ng sticker. Susunod po noon ay isasalang na po natin dito sa ating Fuji o yung ating pong cutter platter. Okay, sasalang na po natin dito. Nakaano lang po ito, 2 feet. Okay, syempre gamit po natin sa pag-remote ay yung pong Sign Master. Balik po tayo sa Sign Master. Sign Master. Tapos noon ay ipipil na po natin yung sticker para yun na nga sa ating client o sa ating pagbebenta po ng sticker. Okay, simple lang naman po, yung bilog lang naman yung ating gagawin, pero pare-parehas po yan kahit po yung ang ikakat po natin halimbawa ay yung mga ganito po. May mga cutting po yan. Hindi lang makita kasi nga nakaano siya, hindi kasama yung papel. Yung iba kasi kasama yung papel pagkakat. Okay? Sa amin hindi kasama yung papel. Okay? Sige po, at medyo mahaba yung ating video at simulan na po natin. Okay, sige po. Okay mga kahagod, dyan nandito na po tayo sa ating Photoshop o sa ating PC. Bali ito yung ating dito tayo magle-layout sa Photoshop. Hindi naman siya totally layout, bali parang gang up. Yan, yun yung terminology namin. Igagang up yung mga logo. Okay? Para po sa pagpe-print and cut. Okay, ito na po yung ating na-layout. Halimbawa, nakapag-layout na po tayo ng ating sticker. Drag lang po natin dito sa ating Photoshop. Medyo lakihan natin. Yan. Ito po yung ating logo na ipiprint. Okay? Tapos, ang gagawin po natin, kung ano po yung sukat, 3x3 po yung sukat na na gusto po ng client. Halimbawa, pindutin po natin yung Control Alt I. Okay? Yan po, kung mapapansin nyo, hindi pa po siya nakasukat. Okay? Kaya ang gagawin natin ay susukat po muna natin siya ng 3x3. Okay? Pindutin natin 3x3. Ayan, 3x3 na siya. Tapos 300 ang resolution. Okay? Ayan, okay na. Tapos medyo isagad natin ng konti. Check nyo po dito sa mga edges, sa dulo-dulo. Sagad natin. Pindutin natin yung yung pinakadulo o kaya Control T. Control T tayo. Tapos, saka natin palakihin ng konti. Palakihin natin ng konti. Tapos, siguro pwede na dito. Kasi lalagyan po natin ng
ng puti. Okay? Mag-i-stroke po tayo ng puti. Sige, okay po natin. Check po natin. Yan. Tapos, kailangan maggawa po tayo ng isa po ulit clipboard o yung isang paggagawan po natin ng layout o ng ating ng sticker paglalagyan natin. Okay, dito po sa file sa taas. Tapos pindutin po natin new. Mag-new po tayo. Yan, ilagay po natin dito ay 22. Wag po kayong sasagad ng wag po kayong sasagad ng 24. Bali 22 inches lang. Tapos dito siguro gawin muna nating 22 by 22. Okay? Yan, 22 by 22. Okay po natin. Yan, ito na po. Dito po natin ilalagay yung ating sticker. Okay? Punta po ulit tayo dun sa ating logo. Tapos yan, kuhanin po natin. Click po natin. Tapos drag po natin doon sa may taas. Para mapapunta po tayo dito sa kabila. Sa kabilang clipboard. Tapos yan. Okay na. Tapos makikita naman po natin dito yung sukat. Yan, kung mapansin nyo po, may mga sukat naman po yan, 3x3. Ayan. Okay? Dapat parehas ang resolution na gagawin natin. Kung 300, 300 din po yung ating ginawa na ginawang yung paglalagyan ng sticker. Okay? Tapos, dito pa lang, maggawa muna po ako para makita natin. Gawa muna po ako ng kulay, pansamantala. Solid color muna po, dito po sa may tabihan. Tapos siguro yan, kulay pink. Para lang makita natin. Ang ginagawa ko, para hindi na po ako mag-stroke doon sa pinaka sign master, dito na lang po ako mag-stroke. Okay? Pindutin po natin dito sa may baba. Yan. Tapos yung stroke. Tapos yan, kulay puti. Kulay puti po. Yan. Sa susunod, bablog ko po yung technique para minsan kasi sumasala yung pagkakakat. Okay, tapos medyo liit-liit lang natin ng konti. Masyado malaki. Yung tama lang. Tatansyahin nyo lang. Okay? Tapos yan. Siguro okay na po dito. Okay na po natin. Yan, okay na siguro. Tapos, pwede na po nating kung ilan yung kakasya dito. Kasi yung kailangan ni client ay halimbawa 100. Ang gagawin ko, hindi ko siya kumbaga 100 kaagad sa isang clipboard. Ang gagawin ko, hatiin ko siya sa 3. Okay? Sige po. Ang gagawin natin, pindutin natin 'to. Yung ating logo, medyo natin ng konti. Yan. Huwag naman yung sagad na sagad. Yan. Tapos pindutin po natin yung alt para mag-duplicate. Ang gagawin po natin ay duplicate. Okay? Yang alt, tapos pindutin po natin yung left click. Yan. Tapos yan, magkakaroon na po ng duplicate. Okay? Sugisog natin ng konti, masyado malayo. Yan. Tapos ganun po ulit. Pindutin po ulit natin yung yan, select po natin yan, dalawang yan. Select natin. Tapos ganun po ulit. Okay? Alt. Yan, okay. Ganun lang po ng ganun. Hanggang sa mapuno natin 'to. Okay? Okay mga kahagod, bali binilang ko 1, 2, 3, 4. Bali gagawin natin 5 lang. Yan, bali 35 na po siya. Gagawin naman po natin, ikakrap po natin. Bali gagawin na lang natin mga kahagod ay para hindi po kayo mawala. Ito, rectangle, select po natin. Tapos yan, select natin hanggang dito. Okay, bali select natin hanggang dyan. Okay, tapos saka po natin pindutin yung crop. Yan. Para mas matansya natin ng maayos. Okay, balik natin ng konti para Yan. Okay, yan. Tingnan natin. Tapos, check natin. Yan. Ito na po yung ating ipi-print and cut. Okay.
Bali pagka ganito ang ginagawa ko kasi, yan katulad dito, mas malaki ang space dito, inaayos ko pa yan. Okay, inaayos-ayos ko pa yan. Kumaga, yan, halimbawa yan, inaayos-ayos po natin para magkaroon siya ng space. Wait lang ha, mga kahagod, nawawala. Okay, yan. Yan, ganun lang po ng ganun mga kahagod. Halimbawa, okay na okay na po natin na napagkasya na po natin sa 22. Okay, 22 inches yung pinakalapad niya. Okay mga kahagod, pagka po ang ating cutter platter ay 24 inches o yung kuye na naka 630 o MG 630, MC 630, kailangan hanggang 22 lang. 22 inches. Okay, huwag kayong sasagad po ng 24 kasi hindi nyo po makakat yan. Okay, hindi nyo po kayang basahin. Hanggang 22 lang po. Okay, dahil na-experience ko na yan. Na-experience ko na po dati na nagsumagad po ako ng 24, hindi niya po kinat dahil po sumagad. Okay, sumagad po siya. Yun, sayang naman yung sticker pagka po nagkamali-mali pa. Okay, ang gagawin po naman natin, halimbawa yan, ayos na po natin. Tanggalin po natin lahat ng background. Ito po, dito po sa may layer. Yan, tanggalin din natin yung puti. Yan, wala na po siyang background. Bali, ang gagawin naman po natin, pag wala na siyang background, save as. Save as po natin. Save as po natin. Tapos, kung saan po natin ilalagay. Halimbawa sa desktop. Lagay po muna natin sa desktop. Tapos, PNG. Okay? PNG, halimbawa ito yung Calabarzon. Halimbawa lang, Calabarzon, yung title. Okay? Tapos, save. Yan. Tapos, okay lang po. Save na po. Yan, nagse-save na po. Yan, okay na, mga kahagod. Nakapag-save na. Check po natin. Wait lang ha, check po natin yung sinave natin sa desktop. Yan, ito po yun, sinave po natin sa desktop. Bali, dito po ako nagle-layout sa aking pinaka-layout station. Dito po sa aking PC. Bali, lilipat ko na lang po doon po kung saan po ako nagpe-print and cut. Okay? Doon po ako yun na nga, print and cut sa main tab at saka po yung sign master. Okay? Lipat po tayo ng PC. Kunin po natin sa USB. At ilalagay po natin dito. Okay? Yan, ilalagay po natin dito yung ating yung ating pong na layout o nagang up. Okay? Sige po. Okay mga kahagod, nandito na tayo sa aking PC. Bali dito po ako nagtatarpaulin. Nagpiprint ng tarpaulin at saka po nagkakat ng sticker. Bali pagka po tayo magkakat na ng sticker, dahil nagawa na po natin sa Photoshop, bubuksan po natin yung ating sign master. Okay? Buksan po natin yung ating sign master. Tapos, kunin po natin yung ating ikakat. Pwedeng i-drag na lang po natin. Hanapin ko lang kasi ang alam ko na sa USB. Yan, nandito sa USB. Tapos, ito yun. Ito yung ikakat. Tapos, idadrag ko lang naman. Ito, dadrag lang naman po natin dito sa ating sign master. Tapos, yan click po ulit natin. Yan. Pagka naandyan na po sa sign master, gagawin po natin ay lalagyan po natin ng cutting line. Okay? Yung pabilog, pagkakat. Punta po tayo dito sa contour cutting. Tapos, create cut contour. Ito po. Tapos, okay lang po natin. Okay lang po natin. Tapos, wala na po akong binabago dito. Yung iba, may kailangan pang baguhin. Pero sa akin, hindi ko na binabago. Kung ano man po yung default, yan na po yun. Tapos, trace. Tapos yan. Okay na. Tapos, apply na po natin. Yan, meron na siyang
ano na, meron na siyang contour cutting ngayon na po. Oh. Bali yung offset, nagawa na naman natin sa Photoshop yung offset niya. Ayan, may offset po siya. Okay? Tapos, ang gagawin po natin ay punta po ulit tayo dito. Pag hindi ninyo po makita dito, halimbawa, hindi siya ma-click, narito rin po yun sa, ayan, dito po sa, sa file. Tapos ito rin po yun, yung contour cutting. Ayan din po yun, parehas din po yung narito. Okay? Kaya ang gagawin po natin ay dito naman po tayo sa Contour Cut Wizard. Yan. Bali, kung makapansin nyo, ito po yung ginagalaw natin. Yung layo, yung tamang layo do sa ating sticker. 0.2 inches ang ginagawa ko. Kasi masyadong malayo yung iba, sayang naman yung sticker. Tapos yung sukat nga pala natin na ginawa, naipaliwanag ko na naman sa Photoshop. Ano po? Sige po, ayan na po. Tapos, makikita ninyo ang kinalabasan dito ay 22.5. Tapos, okay na po. Save. PDF. Tapos, kung yung location po nito, yan po ay naka-default na yung akin. Kayo, pwede nyo ilagay kung saan nyo pwedeng hanapin. Okay? Wala pang title. Dapat kasi doon pa lang sa, ilagyan na ng title. Pero dito, lagyan po natin ng title kung anong gusto nyong, bawa akin, Calabarzon 3. Bawa, sa akin. Tapos yan, nilagyan natin ng title. Okay na, nag-automatic lang yan. Automatic open. Tanggalin natin. Tapos, done. Huwag niyong pipindutin yung cut kasi hindi pa naman kayo magka-cut. Done pa lang. Done. Tapos, yes. Pagkatapos dito, done muna po natin. Ayan, done ha. Ayan. Tapos, minimize muna po natin. Ayan. Buksan naman po natin yung ating Photoshop. Tapos, yung ating kung saan nating sinave yung ating file na naka-PDF. Kung saan siya naka-save. Hanapin po natin. Ito yung ito yon. Nagdo-double click ka agad. Sira na kasi yung mouse. Yan, okay lang. Wala na tayong ibang babaguhin dito. Okay lang po tayo. Okay lang. Yan. Pagdating naman po dito sa Photoshop, ang gagawin po natin ay punta po tayo dito sa image. Image. Yan. Medyo lang po yung aking yung aking mouse. Medyo may sira. CMYK. Okay? Para po pagpiprint natin naka-save by MK siya, yung color niya. Okay? Tapos, file. Tapos, save as. Yan, Calabarzon 3. Yung location ulit. Bahala na kayo dun sa location. Basta sa akin, meron na akong location na sa akin. Tapos yung title, ayan, Calabarzon 3. Tapos, save. Yan, okay lang po. Okay lang. Yan, okay na. Save na. Bubuksan naman po natin yung ating main tab naman. Main tab para po ma-print na po natin. Okay, sa main tab naman, kasi meron na ako nakasave dito na pang sticker. Ito na po yung pang sticker ko, yung 27 inches sticker. Kasi lahat ng sukat na yan, yung width, na yan, nakasave na. Pero sige, papakita ko sa inyo kung paano siya ayusin. Ito kasi naiba yung yung sukat nito. Kasi nagprint ako ng 24 inches, hindi ko na napalitan. Tanggal lang ito ha. Okay, ang unang gagawin natin, yung munang sukat ng sticker natin, yung width ng sticker natin. Okay, page. Ayan, page setup. Excuse me po. Okay, ang 27 inches sa MMI 685.8. Okay, palitan natin tong yung width. 685.8. Okay. Single page yan, okay lang po yan. Yan, okay na po yan, nakasize na po yan.
Tapos yung haba niya, inano ko na lang kahit mahaba. 4 meters nga pala yung haba na yan. Hindi ko napaliwanag. 4 meters. Tapos sa ano naman, doon sa pinaka printer ano natin, printer setting. Ayan, printer setup. Yung printer natin naman, yung width. Sa width naman tayo, width. Ang width niya, mga kahagod, naka-default na yan ng 4 meters. 4 meters tuloy. 4 feet. Kasi 4 feet po yung aking, yung aking machine. Kaya yun ay nakaset na ng 4.2. Kung ano yung pinaka-max ng inyong printer, yun po, para hindi na po kayo magbabago. Okay, sa width. Tapos sa pinaka-height naman niya, ang pinaka-max ko dito, nilagay ko na lang 5 meter. 5 meters. Okay? Kaya 4 feet po yung width. Yung haba naman, kahit kung ano, mas maganda, mas mahaba. Basta hindi lang maano yung ating tarpaulin. Baka mamaya meron kayong 5 meters ang inyong tarpaulin. Tapos yung inyong page dito ay 4 meters lang, mapuputol po yun. Kaya kailangan yung kahit mapahaba na. Ayan, kahit mapahaba na, huwag lang mapapaiksi. Okay, tapos yan na po yung yung ating setting. Okay, atin muna kunin muna po natin yung naglobat yung ating ating camera. Okay, import po tayo, import picture, tapos nandun na po yan, hanapin po natin yung kalabarzon, yan. Okay naman po natin kasi nagdo-double click lang. May sira po yung mouse balik. May sira kasi yung mouse Nagdo-double double click. Okay, nagdo-double click Okay, dito naman 0. Okay, 0 dito. Yan, para nasa una. Tapos center natin, pindutin lang to. Yan, center na po yan. Kung makapansin nyo, yung 27 inches, narito lang yung ating sticker. Kasi, kahit po habaan natin yan, kung yung cutter naman natin ay maliit, wala rin, masisira lang yung ipiprint natin. Okay? Kaya okay na natin, Control P. Tapos, nakasetting na po yan ang pang-sticker. Pang-sticker ko po ay 6 pass. Ayan 6 pass. 360 by 1080. Kailangan nyo din palitan ito. Okay? Kasi baka mamaya nandito yan. Halimbawa, nandito yan. Kailangan, kung anong nandito, 360, 1080, ayan din po ilalagay ninyo, 360, 1080. Okay? Parehas. Ito yung pass 6 pass. Tapos sa adjustment, ayan po yung ating setting. Meron na rin po ako mga vlog, mga setting po. Setup sa main top. Okay po natin. Teka, wait lang 36 ko to Taasan ko ng konti. Yan. 36, 2.5. Tapos yan, okay. Yan, nakaset up na tayo. Ipiprint na lang. Okay. Punta naman tayo dito sa ating machine. Okay, mga kahagod. Ito na yung ating sticker. Yan, naikabit ko na. Yan yung 27 inches lang yan. Dulo nito. Yan doon. Ayan niya. 2.2. Yan. Fit. Tapos, gagawin po natin, yan, nakakabit na nga po pala. Gagawin po natin lagi, bago tayo mag-print, ay cleaning. Ito naman yung nasa mga vlog ko rin, sa mga unang vlog. Cleaning, maintenance, tapos, clean nozzle, yan clean nozzle. Okay, tapos yan, magki-cleaning na po yan. Okay mga kahagod, tapos na mag-cleaning. Ito naman yung lagi kong sinasabi. Punasan lagi natin yan para laging malinis to. Okay. Okay na, tapos syempre hanggang dito lang lagi. Dito mag-start yung printing. Ginagawa po natin dyan. Pupuntahin po natin dito para makita natin. Yan, okay naman. Kunti pa doon. Yan. Okay naman. Okay. Tapos, print na po natin dito naman sa ating PC. Yung ating pong print na po natin, yan. Okay, check po natin. Yan, ibig sabihin, babato na siya ng ang ipiprint. Okay, mga kakagod, medyo na lang, may pinrint lang ako kaya na-stop. Pero ito na po yung ating
piprint. Narito po sa main top. Okay, binuksan ko, main top printing management. Bali, yan, waiting na siya. Hindi siya kasi naka-automatic. Pumupunta muna siya dito, kailangan nating i-manual. Okay? Tapos yan, start printing na. Start na po natin. Tapos yan, mag-i-start na po dito. Medyo kulubot yung aking sticker. Yung simula kanina. Kung kaya yung simula ay okay naman. Hindi lang masyadong kita po pagka nasa camera. Pero sa sa normal okay naman po. Okay naman po mga kahagod. Okay. Siyempre pagkatapos po nito, kailangan nating patuyuin muna. Bago natin lagyan ng laminate. Kailangan mas maganda tuyo-tuyo bago po natin lagyan ng laminate. Okay? Sige po. Okay mga kahagod, natapos na yung print. Okay, natapos na. Tapos print pa rin po ako kasi tatlong po ito. Tatlong print. Ayoko lang na mahaba kasi masyado mahirap pagka dire-diretso para sa paglalaminate. Yan, para ganito lang kahaba, okay na. Okay, para naman hindi mahirap. Okay, sige po. Okay mga kahagod, natapos na po yun nga, yung pagpiprint, tatlo lang naman yan, tatlong. Yun nga, yung nilayout ko, bali tatlo nun. Okay, tapos, syempre kailangan natin patuyuin, isang araw dapat tayo magpapatuyo. Pero pagka kuwari, ilalaminate na kagad natin, ating iba-blower. Okay. Okay mga kahagod, tuloy ko lang. Kailangan huwag kayong sasagad. Kung maaari, simula dito 2 inches. Simula dito sa 2 inches para meron tayong pagkakapitan. Okay, hindi tayo pwedeng sumagad dito pagkakat. Kailangan merong space. Okay, 2 inches, pwede na yun. Okay, doon po tayo magkakat. Sige po. Okay mga kahagod, bali tuyo na to kasi kahapon pa to na print. Tapos yun na nga mga kahagod, tatlo. Ito, magkakaparehas naman ang sukat. Bali itong sukat na to ay susukatin ko na lang po ng manual para maputulan ko po ng laminate. Gamit po tayo ng metro para dito sa dito para masukat natin kung anong sukat. Pwede na sa cm, sa 42 cm, pwede na. O nga, 42 cm, tatlong pirasong 42 cm kung laminate. Laminate po pala natin glossy. Ang gagamitin natin, meron po tayong matte. Bali, ang sukat din po nito, kaparehas din po nung sticker na 27 inches. Okay, sukatan na natin. Okay na mga kahagad. Akat na po. Tapos lagay na po natin dito sa manual laminator. Okay mga kahagad, dito na po yung ating manual laminator. 2 feet din lang po ito. Pag maluwag na, pwede na po natin isuot yung atin mo nang punas-punasan ng konti. Para naman mayroong mga dumi-dumi. Mahirap din yung sobrang haba. Isuot na natin. Tapos ito yung ating laminate. Putol-putol na lang para mas madaling i-laminate. Okay? Ganyan lang naman po yan. Pag po natin, doon sa pinakagitna. Okay, sa pinakagitna, pagka nasa gitna na po, papantay po natin yung ating laminate. Tapos, higpitan na po natin. Kailangan balanse po yung pagkakahigpit. Kung ano yung higpit ng kabila, ganun din po sa kabila. Okay? Huwag niyo pong masyadong hihigpitan yung tamang higpit. Huwag naman masyadong maluwag kasi mamumuti po yan. Kailangan tamang-tama lang po yung higpit. Tamang luwag lang. Kaya kailangan magamay niyo yung inyong laminator. Okay?
Magamay nyo yung yung tamang diin. Okay, tapos kailangan dito po sa dulo, ito po yung una natin tatanggalin yung backing sa pinakadulo. Tapos ipapatong lang po natin dito sa ating, yan, patong nyo lang po dito sa pinaka-roller sa ibabaw. Tapos tupiin nyo po, yan, tutupiin nyo po yan. Yan. Tutupiin nyo po yan, tapos ididikit po natin, ibabalik po natin yung roller. Para dumikit po siya. Okay? Yan, nakadikit na po. Tapos, dito po sa likod. Pakita ko lang dito sa likod para kita nyo, ha? Okay, ito po yung yung pinagtupian. Yung papel. Hilahin nyo lang naman po. Yan, hihilahin po. Tapos, saka natin iikot. Iikot po natin. Dire-diretso na po yan. Okay? Yan, pinakita ko lang naman mga kahagod. Yan. Yan. Okay, tapos ganun lang yun. Yung isa naman. Madali kasi pagka putol-putol. Yan, wala pong yan, ha? Wala pong bubbles. Walang bula yan. Okay? Okay na po yan. Dikit na po yan. Yan, wala pong bubbles yan. Okay? Tapos, laminate ko na rin po yung iba. Luwagan ko lang para may pasok po yung iba. Okay? Matatapos din yan. Kasi pag kami nadali, lalong nasisira po ang sticker. Okay? Katulad kanina, kunin natin yung dulo. Okay. Tanggalin natin yung dulo. Yan, tanggal na po yung dulo. Huwag nyo mong ididikit ng manual. Kailangan roller po ang magdidikit. Pag dinikit nyo po ng manual yan, maaaring hindi ko na napakita. Kailangan pala natin punasan. Siyempre, kailangan natin punas-punasan to. Hindi ko na napunasan dahil ayan, nakalimutan na. Pero kailangan natin punas-punasan yung sticker. Baka kasi meron mga dumi-dumi. Okay? Yan. Tapos, katulad kanina, pababalikin po natin. Yan, nakadikit na po ulit. Yung pinakadulo. Tapos, kunin po ulit natin yung backing dito sa kabila. Tapos, katulad kanina, ikot. Ikot lang po natin. Yan, okay na ulit. Meron na ulit. Pagka nakadikit na, luwagan. Yan, luwagan na ulit. Tapos, yung isa naman. Yung ganun lang po kasimple. Wala pong ka-bubbles. Mga kagad, wala. Wala kayong makikitang wala kayong makikitang bubbles dyan. Tapos, yan. Okay na. Yan, hindi na natin pabalik-balikin, mga kahagod. Walang bubbles. Wala kang makikitang bubbles. Tapos, ito, pwede nang dalhin doon sa ating kuyi na cutter platter. Okay? Sige po. Yon, mga kahagod, dito na tayo sa ating kuyi, cutter platter. Yan, babago pong gawa yung yung mga roller po nito. Bagong yan. Bago pa lang. May vlog po ako nung mga roller. Pagka nasira po yung inyong mga roller ito. Ay sundan nyo na lang po. Okay. Lagay po natin. Paano may iwasan yung error? Error. Ganito lang po. Kailangan isagad po muna natin dito sa dulo para makita po natin kung saan po yung pinakasagad na. Pinakasagad niya. Yan, ito yung pinakasagad niya. Silipin po natin yung sa camera niya. Yan.
Para ho narito siya kasi mag-error po yan pag sumagad naman po doon sa kabila. Okay? Tapos, syempre, kailangan pantayin po natin to. Sinisilip ko lang po yan. Sinisilip ko dito para mapantay ko yan, yung sticker. Okay? Yan, sinisilip ko lang naman po yan. Okay na. Dikit na natin. Yan. Okay na. Tapos, check po natin kung pantay yung ating sticker. Okay naman siguro. Atin namang anuhan. Gagawin po natin mga kahagot sa pagkakat po ng sa pagkakat po ng sticker, kailangan nandito po yon. Okay? Wait lang, pakita ko nga pala dito sa makina kung anong pinipindot natin. Okay, tatapat po natin doon sa pinaka-mark. Ito, tatapat po natin dyan. Tatapat po natin dyan yung pinakadulo po ng ating ito. Yung cutter. Pinakadulo po niya, doon po yan itatapat. Yan, tatapat nyo lang po na ganyan. Tapos okay lang po. Yan, kailangan naka-okay, naka-0-0 po yan. Tapos online lang. Naka-online lang dapat. Yan. Tapos, wait lang mga kahagod. Bago po ang lahat pala, kailangan po natin makita kung tama po yung pagkakat niya. Balik po natin. Tapos kumuha po tayo ng space. Are, dito po ako kukuha ng space dito sa dulo na to. Para makita ko po kung okay yung cutting. Kung tama yung diin. Double click yung post. Yan. Tapos, check po natin kung nakat po siya. Pag masyado malalim, kailangan ho nating anuhan. Masyado yata mababaw kasi parang meron pang umaano. Lalaliman ko po ng konti. Sana nakikita, isusum ko na lang po ito. Laliman ko lang ng konti. Menu po ulit, 260, gawin po nating 260, 266. Yan, medyo malalim na yun, oh. Okay na po natin, tapos check po ulit natin. Masama din na masyadong malalim, mga kahagod. Okay, double click ulit po yung post. Kailangan tama-tama lang yung lalim. Yan, okay na. Okay na. Balik po natin dito ho ulit. Yan, dyan. Okay. Yan, okay na. Tapos, syempre, punta naman tayo dito sa ating mga kahagod. Tapos, punta po tayo doon sa cutting, sa wizard. So, contour dito. Yan, tapos contour cutting wizard. Yan, pagka ganito, wag po kayong mag-save. Kasi nakapag-save as na po kayo kanina o kahapon o yung pinakita ko po, nakapag-save na po kayo. Narito na po yan sa spooler. Spooler. Sige, spooler. Yan po, ito, oh. Tapos, nandito po yan. Yung sinave po, nakasave po yan. Ako walang title. Ito yun, untitled kasi ayun yung nasa una eh. Wala pa naman na ikakat. Ibig sabihin, yan yun. Pindutin natin. Yan. Okay. Ito na po yan. Tapos, gagawin po natin dito sa baba, cut now. So, tapos, ito po yung camera. Magsisimula po yun sa ginawa natin kanina. Doon po yung magsisimula. Babasahin niya po yung apat na yan. Yung apat na tawag dito. Yung mark. Okay, registration mark. Next po natin, yan, okay, nagbabasa na. Daling ko kayo dito, nag-ano na siya. Yan, binabasa na mga kahagod. Binabasa na niya itong mga okay mga kahagod, nagkakat na. Bali, yun, nawalan ako ng nawalan ka kasi ng camera. Nawalan din ng mic. Okay, pero nagkakat na siya. Okay na po. Mamaya, papakita po natin kung
kung anong itsura niya. Ganyan po. Kumbaga, siya na yung nag-approve. Okay. Yung glossy po yung ginagamit natin na sticker. Tapos, kung mapapansin nyo mga kahagod, ito mahalaga to ha. Wag nyo pong isasagad. Kasi kayang-kaya pa po yung isang sticker sa 27 inches. Wag po, pagka lalo na kung meron yung registration mark, hindi po yan magkakat. Okay, wag nyo pong isasagad. Katulad na sinabi ko, kailangan naka 22 inches lang. 22 inches lang, doon kayo magsisimula ng ng inyong pagkakat. Okay? 22 inches lang para safe. Yan, okay na mga kahagod, tapos yun. Hindi ko naman siya ginamitan ng repeat. Hindi na kailangan. Pwede naman siyang manual na ulit. Kumbaga cutting na lang ulit. Pwede kasi yun na repeat. Okay, po. Kahagod na tapos na at yan, tapos na lahat. Okay, tapos yan, ipipil na lang, tatanggalin na lang po tatanggalin na lang po itong mga nasa tabihan. Okay, na sticker. Kakat na po na para mabilis. Okay, sige po.